yung pong Panginoon, kapag nagturo siya, hindi siya yung parang direct na nagsasabi lang ng mga teachings. Gumagamit po siya ng mga tinatawag po natin na simile, mga parables, mga comparatives. Isa sa mga ginamit po niyang comparative ay yung tinatawag na vineyard o yung vine. Sino sa inyo ang familiar sa puno ng ubas? Puno ng kapatola at saka kalabasa siguro, kabisado nyo. O kaya puno ng lansones. Pero yung vine po kasi, napaka-rare niya, napaka-konti niya sa atin, sa lugar natin, dahil wala tayong gaanong nakikita. Meron man siguro, minimal, yung isang garden lang, isang puno lang. Doon po kasi sa Concepcion, yung pamilyang Lingat, sa bandang, mga San Jose ata yun, minsan na-invite kami doon sa isang bahay na magmerienda. Meron silang malaking puno ng ubas. Siguro yung branch po niya ganito nakalaki, yung kanyang katawan. At hindi lang isa yung tinanggalan ng puno, meron siyang 5. So, nainganyo kami ni Pastor Oli, humingi ng sanga. Kasi sabi niya, sanga lang daw ng ubas, matutubo na. Ang style lang daw doon, parang ibababad mo sa tubig, tapos tutubo yung gat. Yung ano tawag doon, hyponics? Hydroponics, parang gano'n. So, pero na yung nabibili sa online na mga chemical na pamaugat, yung pampaboosting kanila doon. So, pwede siguro tayong magpatubo kasi kung ganito climate natin, kamatay din yung ubas. Doon lang kalamansi yata ni sino may puno na nakita ko. Jesus Noriaga, dalawang puno ng kalamansi lang na yung pakayang ubas, sabi ko. Itong ginamit na halimbawa ng Panginoon tungkol sa ubas, yun kasi yung mas familiar sa tao doon sa kanyang audience. Mahirap naman po kung ang gagamitin niya ay mangga. Wala naman po mangga halos sa lugar nila. At hindi rin pwedeng sabihin ng kalamansi. Yan. Dahil wala namang kalamansi doon sa lugar nila. So he used type of vine kasi mas familiar sila. Kami ako ang puno ng ubas, kayo, may akong masama, para kang mga so yung paano yung wado, yung kuhan niya yung tao, tayo ginawa sa usain ng sa mga natin, sabihin ng linis, pinutulan, kung nalbuha. Kasi kaya usap sila, katigil mga dito, at tayo mga tuloy ng minsan, bibili na kayo, bibili lang, sinakulong sa mga basahan. Noon, parang nabibig, manapsin kung libil natin, nausin natin libil ng haman. Pero ito mga kaibigan, to let's know, there is a connection between the Father, the Son, and all us. Okay? So, kung sabi ngayon, yung tema in bear fruits, yan, sa puno, isang bulo ba, or sa ngayon, yung apple sa paranad, apple sa pero yung apple, puno sa dabo, alin ko kayo apa. Yung gusto nyo, walang buwan, wala, ya, magkano misa, yung tabi ba, tuloy yung sa bahay, pero ang apple. Sa impakay ang sa ibuha, ano yung tawag, inumin mo? So we that because we ang sino kung pinaka sino sa ngit. Hindi yung abot ng you know ba? Kung pag mga ang ano sabi niya, there are things like ipina pelito, isa, oya, sa ko. Aron, kaya ba? Ako ang luwas. Hindi yung sa kayan. Ano sa kayan? Ano ang sa ngit? Kanyang kailan yung sa kayan. Kaya I'm one them. So yung kaya yung nabasa sa kayan, ito sa Moses. Pero siyang identity, na only one natin. Sila ko ngayon, basta delivered, and delivered and yung aking yung identity, he is the kayan. You know Moses. Ako sa kayan, ano sa ito? Sabi mo kayan, kayan. Kaya nalok lang sa mga sakyan sa kanya. Ang so ko keep all. Hindi ko sa keep all. So I like parang mga mga sa tinay. Ako ang cornerstone parang ng builders. I like working ng siya. I so yung kayo ng builders. Mo sa secret para builders. I and other so kaya is mention very that means very fast and manifest. Hello. I like the wordpress. There is connection. Sana kung mo ka sa muna. Sana ako hindi mo hindi ka pwede sa akin. Hindi mo ako lang. Ako so. Hello ka connection gawin. So ito po na. Ako pwede pwede so hindi ako kan parang you enjoy. Kaya yung scan, kaya mo, kung hindi mo ako hindi mo ano. So kapag kanina may shot, may sabi may, wala may shot tayo. Maghintay ka. Meron ka pero matagal. Kaya minsan, mas sinuuna ng iba yung may connection. Mas mabilis. Yung connection po ng Panginoon ay sabi niya, I am the vine and you are the branches. Kapag ka ikaw yung branch, dapat hindi malaki ang pagtingin mo sa sarili ng parang higit pa doon sa branch. Branches ang tinawag na doon. Tandaan natin, umaasa si dahon, si bunga, si sanga, kay puno, kay branch. Okay? Lahat ng nutrients na nakukuha ng dahon, ng bunga, ng bulaklak, ng sanga, ay galing lahat kay branch. Sapagkat si branch ang ponduhan ng lahat ng nutrients para sa lahat ng sanga. Kaya lumalaki yan kahit nag-expand. Parang tao lang yan, nag-expand. Pag maraming nutrients na nakukuha. Yung ugat, ano yung kinukuha ng ugat? Tubig at nutrients. Tama? Sa lupa. Kapag ang lupa mo, napakakonti ng nutrients, huwag ka nang mag-expect na magbubunga ng marami ang puno. Kaya minsan, tayong mga magsasaka, napipilitan tayong bumili ng complete, ng urea. Bumibili tayo ng mga, nung una po, hindi ko naintindihan yung NPK Ano na yung NPK, kabataan? New People's Coalition. Nitrogen, potassium, phosphorus,
And yung K, potassium. Saan nyo na napag-aralan yan? Sa chemistry. Yan. Yan. Estudyante ngayon ng chemistry si Daniel. Ang NPK po, ang nitrogen, potassium, at saka phosphorus, parang wala lang. Parang hindi lang natin naintindihan kasi hindi natin pinag-aralan ano ba yung substance ito, ano ginagawa nito. Mas sanay tayo doon sa tayo ng kalabaw, tayo ng kambing, tayo ng manok. Kasi doon yun meron carbon, meron gano'n. Kaya nilalagyan natin ng gano'n yung mga ugat, yung mga lupa. Kasi sa tagal ng panahon, na nandun sila umaasas dun sa kung saan yun, nandoon lang sa paligid nila, nauubos din po yun. Kung tayo nga, nung nag-harvest tayo, nilagay natin yung mga palay doon sa sulok ng bahay natin, tuwing wala na tayong bigas, nagpapakono tayo. Sa tingin ninyo, hindi mauubos? Nauubos din. Kaya anong ginagawa natin? Nagpupunta tayo sa supplier at na tayo ay kumukuha ng ating i-imbak uli. The same with yung grounds. Kaya lang, meron sinasabi ang mga agriculturists, sabi nila, kapag daw palagi mong ginagamit yung lupa, nauubos yung nutrients, nagiging maasim. Lalo na kampanay ang abono mo. Tama po ba? Tinuro ba sa agriculture yon? Nagiging maasim. Pag maasim na po yung lupa, hindi tutubo ng maayos yung ating mga tanim. Kaya sa Bible, meron siyang sinasabing, on the 7th year, ipagpahinga mo ang lupa. Nabasa niyo po ba yan? 7 years. Laguna, halos ang bundok dyan, puro halos buko. Di naman puro buko, meron din kamatis. So, doon sa lugar na yon, bago nila anihin yung buko, nasawa na rin sa lasa ng buko, nagkaroon ng proyekto ang gobyerno na magtanim ng tinatawag na citronella. Alam niyo citronella? Ginagawa po yung sangkap ng shampoo, ng langis, yan po ay ginagamit sa sabon. Nagkaroon ng isang pag-aaral kami, paano gumawa ng langis ng citronella. So natutunan namin, na pagitan pala ng mga buko, nagtanim sila ng mga citronella, nina-harvest nila twice a year. Na yung raw materials niya, ay tumutubo siya, ay nakukuha nila yung raw materials, sa isang bote is 1,500. So nakakapag-produce po sila, isang hektarya, ng isang drum ng citronella raw materials, na kumikita sila doon. Sabi ko, kung yun ang ma-adapt ng mga magsasakang nasa higher grounds, siguro pwede tayong mag-adapt ng another program na pwede tayong mag-ask sa gobyerno na bigyan tayo ng ibang itatanim maliban sa palay, maliban sa puno na ang tagal-tagal bago mo anihin, baka pwede tayong mag-ask ng ganon. Siguro tinuturo lang sa atin ng Panginoon ngayon, umiasa tayo sa fruits. Pero bago mo anihin yung fruits, dapat meron ka pang ginagawang iba. Kaya tayo, ang ginagawa natin, nag-aalaga tayo ng hayop para magdagdag ng income natin. Kaso, nagsasuffer din ng mga hayop natin. Yung iba nga, naliligaw nga sa kakahanap ng food nila Minsan nasa ibang barangay na sila. Yung Panginoon, gusto niya, tayo din, katulad ng buno ng ubas, umaasa din tayo sa Panginoon. Connected kasi tayo sa Kanya. Kapag wala tayo sa piling ng Panginoon, magiging malnourished tayo. Kailangan nating mabuhay, lumago. Kailangan nating konektado sa Diyos. Konektado at laging umaasa sa Panginoon. Paano po ba yan? Ang pagkakaroon ng mga nutrients sa buhay natin, kapag hindi natin tinurture yung ating spiritual life, tandaan nyo, manghihina ka. Lalamig ka. Lalayo ka sa Panginoon. Kaya nung minsan, iniisip ko, paano kaya kung ang lahat nakaka-join ng Bible study? Paano kaya kung lahat kasama kong nagma-morning devotion, nakikinig lahat sa salita ng Diyos? Kung lahat tayo, manonurture yung spiritual life natin. Nabanggit ko na rin minsan sa inyo, hindi kakayanin ng 4 na taong ito, o sino pa man sa atin nandito ngayon, na kayo ay pakainin ng spiritual. Ang kailangan nyo po ngayon, magkusa kayong maghanap ng spiritual na pagkain. Di ba sabi ni Kristo, man doesn't live by bread alone, but by the word that comes from the mouth of the Father. Mga kapatid, gusto po nating lumusog tayo spiritually, pero wag naman tayong mag-antay lang.
Halimbawa, kung ako mag-iikot sa mga bahay ninyo, bago ko po kayo maikutan, naka-isang taon na ako. Mabalik ako sa inyo, isang taon na uli. Ang gawin po natin, maghanap kayo ng pagkakataon na pwede tayong magkaroon ng nourishing of our spiritual life. And makukuha naman natin yan sa Panginoon eh. Hindi magkaroon tayo ng mga sariling mga bus group, cell groups. Ang problema, mas lalo mong pakainin ang spiritual life mo. Dahil ito yung magdadala sa'yo para lalo kang maging matibay. Amen po ba? Marami po tayong source of pwedeng gawin. Nandiyan ang internet. Pero wag naman kayong umasa doon sa mga nagpipreach na hindi naman natin kapareho ng ating paniniwala or beliefs. Kaya mamaya, nanonood kayo kay Yumaong Kaeli, taliwas na po yung ibang doktrina niya. O kaya kay Son of God, kilala niyo si Son of God? Pag hindi daw sa pumirma, wala kayong kaligtasan. O ngayon, makukulong na siya. O baka umasa naman kayo kay panayang post niya. Matutumbahan na lahat. Minsan, karami nating .com, .courts, .ph na kasama natin. Kami mga pastor, makikita niyo sa Facebook, ang dami online. Nagla-live. Nandiyan si Pastor Bunyag, nandiyan si D.S. Eman, nandiyan si Pastor si Abed Laksamana. Nagla-live din po ang Tarlac UMC, nagla-live din po ang Balingkanaway, nagla-live din po ang marami tayong pwedeng matutunan. Hindi ka naglalaba, lagay mo yung cellphone mo, maglaba at kinig ka lang. Hindi mo naman kailangan panoorin yung crop ng tinga niya at saka ng crop ng mata niya. Ang earth belongs to the word. Napakarami nating dapat matutunan. Kung nauubos ang time natin manood ng mga TikTok, mga kung ano, mga bagay na pinapanood natin, natawa ka ng tawa, ikaw lang mag-isa, mas lalo siguro panoorin natin. Paano ba yung mga dapat natin matutunan? Ako sa mga bagay na pinag-aaralan ko lagi, si Google. Nagi ako kay Google kasi tinitingnan ko, ano ba itong sinasabi niyang term? Kasi may dictionary naman na pwede natin mag-aralan. Sa Panginoon, pinoprovide na lahat ng nourishment. Yung NPK na kailangan ng nutrients natin, pinoprovide ng Panginoon yun. Nandiyan na yung Bible. Nandiyan na sa mga upuan natin. Ang murang-mura lang po ito. Nabili ko lang po yung Bible na to, 150. Di ba? How can you buy a cellphone worth 13,000 kung ang Bible po ay 150? Ano mas mura? Ito po, bigay lang, walang bayad. Yung tipong kapag gusto mong mag-grow, gusto mong lumago, nandyan na. Isusubo mo na lang. Pakikinggan mo na lang. Magjo-join ka na lang. Problema nating mga Kristyano, medyo tinatamad ako Busy ako Marami akong dapat gawin pa Pwede bang next time na lang yan? Pwede bang bukas na lang yan? Di ba ganun ang dahilan? Hello, bato sa langit, ang taman, mabukulan. Huwag na natin ipagpabukas pa yung anumang bagay na binibigay ng Diyos kasi sabi nga, opportunity, not once. That's yung Bible study. Open ang bahay nyo. Natutuwa ako kapag sinabi namin, ikaw ang magliliturgis, nandyan ka. Kasi ang pagliliturgis po nakaka-grow. Pag sinabing ikaw ang mag-pray, hindi ka tumatanggi. Dito sa St. Paul, wala pa ako nakita mga tumanggi. Pag mag-pitch kayo, tumatayo kayo rito, kahit ninenervous kayo. Yung iba nga dyan, nagpa-hairdo pa Biglaan pa yun. Yung iba po sa atin, kapag sinabi mong ikaw ang magpapakain kay Pastor, ready kayo. Bakit? Kasi nanurture kayo Kaya salamat kay Pastor Tadeo. Napakatatalim ng mga salita niya, natibay kayo. Yung mga tipong kailangan nating in-nurture palalo, lalo na itong next generation. Kayong mga magulang, maging pastor kayo ng inyong manak. Turuan nyo sila. Kayo namang mga kabataan, kapag napapagalitan kayo, huwag kayong magdamdam. Para sa inyo din yan. May pinopost sa Facebook na mas mabait daw yung mga nangapapalo noon kaysa ngayon. Tama po ba? Kasi ako naranasan kong mga palo Kahit sa teacher pa. Pinakamasakit na napalo namin noon, nasira namin yung bakod ng school. Isa-isa kami pinagpapalo. Tinandaan namin yun, kaya naging mabait kami. Pero yung mga estudyante ngayon, lalaban pa kay teacher. Alam yun, nagturo ko sa high school, doon sa Maligaya Baptist Church. Nung pinagalitan ko yung teacher, sabi sa akin, suntukin kita sabi sa akin, Ako, teacher mo, susuntukin mo? Pastor pa ako, sabi ko sa kanya Gusto mo magsuntukan tayo? Ako sa kanya. Pero pag nagsuntukan tayo, matatanggal ako sa trabaho, matatanggal kang estudyante. Sino nasira ang buhay? Ikaw. Oh, sorry po, sir. Ano naman Ano may ganung estudyante, talagang lalabanan ka kasi nga, hindi sila nabigyan ng nurturing within their families. Kaya minsan, nakakalungkot. Minsan, mga anak din pa ng pastor yung nagiging pasaway. Buti na lang, hindi masaway yung tatlong anak ko. Matamad lang tumayo. Ewan ko lang yung mga anak ng mga pastor na taga rito. Mga bagay na dapat nating matutunan na dapat sa loob mismo ng tahanan merong nurturing. And meron pong pagtuturo ng lifestyle. Alam niyo yung lifestyle? Mahirap po yan. Pag ang nakasanayan mo, kumakain ka ng alas 12, sigurado ako, tuwing alas 12, sumasakit ang tiyan nyo. Di ba lifestyle yon? Pero subukan nyo kumain ng alas 2. Pagdating ng alas 2, hindi kayo gutom. Pero pagdating ng alas 2, magugutom kayo kasi sinanay nyo. Sinanay po natin ng ating sarili. Isanay natin ng ating katawan. Yung connection natin sa Panginoon, nasanay tayo tuwing linggo. Pero pag sinabi mong midweek, walang dumarating halos. Kasi nasanay lang tayong linggo. Pero pag sinanay nyo, masasanay din kayo. Tingnan yung mga ibang religion, ibang denomination. May samba ng Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes. Doon na kayo matulog. Bakit na nila nagagawa yun? Bakit tuwing madaling araw, tumatakbo sila, ayaw nilang malik? Bakit? Nasanay sila Tuwing sumasamba sila, kahit nandun lang sila sa upuan, halos walang gumagalaw. Walang umiimik. Kasi bawal mangingay. Nasanay din sila.
At meron din pong mga taong kulto, yung mga kulto natin, na nakakulubot na ganun, tapos pagdating ng pagsamba, kala mo merong ililibing, napakatahimik. Ayoko naman yung pagsambang napakatahimik. Noong unang panahon, bawal po yung pumalakpak, bawal mag-amen. Galit na galit yung mga matatandang metodista pag may pumalakpak. Sino ba yan? Di ba sa Tarlac UMC noon, hindi naman siguro kung marinig ng mga takitarlan. Nung pinopropose namin yung contemporary worship service, ayaw nila yung mga ganun, lalo na si Apong Carlos Nakpil, ayaw niya yun. Ano yan? Di metodista yan. Born na ganyan. Pero nung na-enjoy ng mga kabataan yung contemporary worship service, nasanay na rin sila, gumagano'n rin sila. Pero nakatayo lang, wala yung sayaw. So, naspraan lang ng pagsasanay. Tayo mga kapatid, isanay lang natin ang sarili natin. Baka naman, pagdating ng araw, lumipat na tayo sa buhay na walang hanggan. Hindi magtaas ng kamay, hindi tayo makapagtaas dito. Pagdating pala puro taas ng kamay, mga ngawit ka, at least doon sanay ka na. Okay? So, yun yung kaugnayan ng vine at ng branches. And then, yung panghuli po, ang nagiging sa akin, ay mabuha na, sana. Narinig ko sa kamay, alam ko yung ba? Wag, hindi yan. Yung hindi po, ang daso yung kamay ko sabi lang, yung explain natin, kung may paglaw ayos. So, how do we say, open na? Yung set, open. Open na, yung set, open na, yung open na. Tawag yan, next. Open na, yung sa akin, open mo. Ako yung yung sa akin, ako ay tapos na yung sa akin, hindi na nangyari yung kon, nakasunod ko din, yung PUNC, yung nangyari. Maraming tao, yung pinipin ko sa 10 minutes. Kung minutes na sana, ay, pagbuhan ka na, hindi na iwasan ng broke minutes. Sa akin yun, kung minutes sa akin, kung minutes sa akin, broke. Baka sa mga gagawin natin, na kasama din, kasama rin. At lang naman mga pagkasabuhan natin. Kaso kayo talaga, kung ano, minsan pinipin natin, susunod ko sa inyo, yung siya mga experience natin. Ako, hindi naman, kaya naman magwe. Hindi ko lang at gusto ko kailan. Ano ba? Eh, sabi ko, kung mo, fix mo to, hindi ka gusto. Kaya, sila yung pagkasunod siya, kung mga pero pinagin mo yung gulo na to, gusto ko na susunod. Nagkaroon ng iyak na. Pagkalawis ng buksan ng tuna. Yung sa akin, sa buksan ng tuna. Yung sa akin, yung sila ay ay sumunod sa akin, sa akin, sa akin, pero professional. Pero isa, una ba? Pero pwede sa akin. Sa akin, pwede yung mga teke. Yung din, kasi like Lord, nakapagpapalisa yung mga figures, mga secret, kasi like, kasi yung kalamin, hindi naman sumamin, ay gawin so, meron lukan ko ng nakakaya, pag tao, wala yung pagpapaan, hindi na bilang tao, hindi na bilang. So, kaya natin yung tao, na isipin, yung Lord, mga clevers, na sumitsya, niliwan. Kaya yung mga fiyaw, mga sila, yung sa kanila sa pag isip, yung naman, wala sa kanila bulit na. Pero ang church ang success, at meron ng tao. Bakit? Baka meron ng tao, na yung commitment sa mga depende. Pero sa kanila depende. Kung meron ito, wala, so, bala yan. Bakit? Our commitment to the Lord is sa tao, kung meron, dapat commitment sa mga ay full, mo position. Ano ko ang isang si Sir President now, si Sir mga gasin, please. Lahat ng please, hindi sa point. Kung lang sila, so pero ay sa pwede na sa hindi ko pasmilan. Kaya ang sunod please, lahat ng pa ang sabihin. Pag sa sabihin sa kapatid. Hindi mangyari. Kasi nga ang commitment ng isang alagad ng batas, protektahan yung sarili niya para hindi siya mamatay. Pero kapag nangyari yun, natin magagawa, it's their commitment to the government. Diba nalulungkot tayo kapag meron tayong nabalitaan na isang aeroplano sa kanya mga bangkay ng mga sundalo. Hindi na nire-report lahat yun. Eh si ano pala, si Paul, yan. Hindi ko alam kung yun ang kanilang mga quote. Na kapag ikaw ay sumama sa ganitong larangan ng buhay, dapat medyo hindi mo naman sinasabi, handa ko mamatay. Pero hindi ka papamatay. Ipaprotektahan mo sa sarili mo. Kahit kami kahit mga first aiders, yung mga rescuer, mga responders, halimbawa meron pong susunog na bahay, tapos meron natrap doon, hindi po ina-advise na yung isang rescuer, papasok agad para save yung tao. Titingnan mo na po nila yung safety. May safety pa, nakapasok isang tao doon, baka mamaya, imbes na masi yung tao, dalawa silang namatay. Hindi nangyari yan, yung nalulunod, tapos meron nag-save, hindi pa marunong lumangoy. Dalawa silang namatay. So kung minsan sa buhay natin, ang commitment natin sa Panginoon, natural, meron po talagang failures and sickness, diseases, and problems. But our commitment to the Lord, never pong tatalikuran. Kahit anong mangyari. Kahit anong mangyari. Kasi ang commitment nito sa atin, hindi niya tinatalikuran. Pag sinabi niya magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, ipinangako ng Panginoon yun at ibibigay niya sa atin. Totoo lang, ang many times we fail to obey our Lord, hindi siya tumitigil na mahalin tayo ng Diyos. Hindi siya tumitigil na ibigay sa iyo ang kailangan mo. Hindi siya tumitigil na ikaw ay kanyang ingatan. Kahit na sabihin mo, kalimutan mo siya, hindi mo siya pinansin, hindi mo siya bigyan ng importansya, alam mo, hindi pa rin niya inaalis ang attention niya sa iyo. Lagi siyang nagmamahal sa iyo. Lagi siyang bibigyan ng kanyang commitment sa atin. Minsan siguro, pag mag-ask lang tayo ng, Lord, sorry po. Sorry po, Panginoon. Hindi dahil sa mga failures and problems we encountered, hihinto na tayo. Kahit anong mangyari, we will remain in our commitment to the Lord. We will bear fruits. Ang fruits po, hindi laging mayroong colorful. Ang fruits po, yung ating daga, yung ating commitment, yung ating pagpupursige para sa Panginoon. Sana more and more bear fruits. Sana, munting ako na lang, yung mga fruits natin, ang worldwide, we have our own daughter churches. That we will bear fruits, at sila po ang magiging trophy natin para sa darating na panahon. Pero pinagdabis na trophy ng Lord para sa atin, ay yung manatili tayo hanggang sa ating mga buhay. Sa pangalan ng Espiritu Santo. Amen. Tuloy mo natin pasalamatan at purihin ng Panginoon sa biyaya sa kapatid ko. Pangalalin mo ang Panginoon ng iyong tinangakilig at maunong bunga ng gas mong ani. Sa gayoy mapupuno ang iyong mga kamalit bisikana at iyong mga alisan ay apawan ng pangkalak. Gawin mo natin ang pagtanim ng ikaw, handog at pasalamat sa kanya ng ipang Diyos. Sa nilikha, buhay sa kalangitan, Ama, nag-ibang banal. Amen.
muli at kasalamatan ka namin, Panginoon. Narito po at tinataas po namin sa inyong harapan ang mga loob ito po ng imong anak na dakilang Diyos. Lord, dakilang Diyos, ang po ng buong puso at bilang bahagi ng aming pagmamahal at pasasalamat sa inyo, dakilang Diyos. Lord, dakilang Diyos, mga kapo at kaloob nito, dakilang Diyos, ikaw ang magpala at pero hindi, Panginoon, ang imong anak na kaloob nito ay pagpalain po ang kanyang mabuhay. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa awit at pagkatalaga, awitin po natin pang awit. I need thee every hour. Iyong panahanan at aking kakamtan ang tagumpay. Kita ay iniibig at lagi kong nais gawin akong mabihis sa hinagpis. Narorobos, looing kasunod ko ang utos. Kita ay iniibig at lagi kong nais gawin akong mabihis sa hinagpis. Ituro sa akin ang mantoni, tunay akong gawin na maritin. Kita ay iniibig at lagi kong nais gawin akong mabihis sa hinagpis. Dakilang tanggulang ay ayunan. Ating ipinapanalangin sa ating Diyos ang ating pong lahat ng mga ilaman ng ating kalooban. Panginoon Diyos, maraming salamat po muli sa pagkakataon ng panambahan. Kami ay narito buong buo at may kalabanan sa aming kalooban. Sa pagkatami niya, ang aming puso salamat. Sa isang linggo kami yung ingatan, sa isang linggo kami yung gabay at hindi kinabayaan ng ilaman. Sa bawat pangailangan ay yung nagkalos sa amin upang ito ay aking bakit tulong sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Panginoon Diyos, langin din po namin ang aming mga kapatid na hindi madalo, naway pamamaan siyang hindi po sa kanilang mga kalooban upang iyong ipadama ang iyong magbubukas ng iyong mga kamay at pagkikayat sa kanila upang sa mga susunod na araw na panambahan ay amin sila makasama. Kaya dito po Panginoon Diyos, langin po namin ang aming kapatid sa piling bayo. Naway kang siyang pagiging sa kanilang magbubukas sila kabayaan sa kanilang pagiging sa ibang tao. Nawang maghari at kung ikandahan ng kalooban upang may patuloy nilang gawin ang kanilang responsibilidad bilang bunga ng pananampalataya. Alam lang ng pagkikayat sa kanilang kapwa upang sila mailigtas sa kanyang Diyos. Kaya dito po Panginoon Diyos, sa aming pagsiglas, patuloy mo kami gamitin sa lahat ng ilahay sa lahat ng iyong kalooban. Kami ang magsilbing bunga, kami ang magsilbing pagkain ng aming kapwa upang tayo maramdaman ang tunay mong pagkikaya sa kanila upang mailapit sa tunay na relasyon sa iyo. Alayin namin ang aming gusto at maging ang iyong lingkod. Nawa Panginoon Diyos, patuloy na panunatanak ang tunay na pagbahagi ng sa Diyos upang sa lahat ng makakakinig nito ay kanilang may tanim at sa kanilang puso at kanilang mga Panginoon, kami po pinagkakamali lang po namin Panginoon Diyos ng iyong kawalan. Hindi bilangin ang ilang araw sa isang linggo. Minsan, sa linggo lang namin naranasan kung nararamdaman ang pagiging isang Kristiyano. Nakakaligtan namin sa ibang araw. Nawa Panginoon Diyos, huwag kang sasama pala sa amin ang aming responsibilidad bilang isang tunay na Kristiyano at magkikaya at magbahagi ng tunay na pagmamahal sa aming kapwa. Tawagin po kami Panginoon Diyos. O, aming salamat lang sa pangalan ni Jesus namin at Panginoon. Amen. At ngayon, Panginoon, mamuhay ayon sa kagyan, kalakasan at buhay mula sa Diyos. Pagkaloob ang Panginoon ng kanyang biyaya, ang mga pagpapala, mga pag-iingat, nagiging, at kaob na buhay na walang hanggan. Mula sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, ngayon, magpakailanman. Amen.